Ngayon ay tatalakayin natin ang isang kakaibang kaso at maaaring maiwan ka nitong nagtataka kung ano talaga ang totoo at kung ano ang maaaring maging isang napakalaking nakakatakot na kasinungalingan sa likod nito. Kamusta mga ka-TV? Kung kayo po ay nag-e-enjoy sa ating mga kwento, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe at mag-like. Ang pag-ibig ay isang makapangyarihang bagay. Nagagawa nitong gawing masaya at makahulugan ang ating buhay. Ngunit maaari ding magdala sa atin ng isang mapait na kamatayan. Isa sa pinakamasakit na maaaring mangyari ay ang kunin sa atin ng mas maaga ang ating minamahal. Masakit na pakiramdam ang mawala ng buhay ang iyong minamahal, lalo na sa iyong harapan. Si Dan, hindi nito totoong pangalan, ay mahal na mahal ang kanyang asawa na itago din natin sa pangalang Debbie. Nang magsimulang makaramdam ng iba't ibang uri ng sakit si Debbie, pagtungtong ng edad na 60, ay hindi lubos maisip ni Dan kung paano siya mabubuhay nang wala ang kanyang asawa. Nadiskubre ni Debbie na pareho siyang merong diabetes at high blood pressure sa gulang na 60. Ang pagkakaroon ng mga naturang sakit na sinamahan pa ng mental na karamdaman ay nagresulta ng hindi lang isa ngunit dalawang pag-atake sa puso bago siya umidad ng 68. Pagkatapos ng ikalawang atake sa puso ay pinayuhan si Debbie ng kanyang doktor na i-admit siya sa ospital. Dito ay matututukan umano ang kanyang pag-inom ng tamang gamot at maiiwasan ang kahit na anong klase ng stress na delikado para sa kanyang kalagayan. Sa mga panahon na naka-admit si Debbie sa ospital, ay halos ikabaliw ng asawa nitong si Dan ang pagkamis nito sa kanya. Si Dan at Debbie ay magkasama sa buhay ng madaming taon at ginusto nila na magsama habang buhay. Dahil dito ay hindi pa handa si Dan na mawala ang kanyang pinakamamahal na si Debbie. Ayaw na ayaw ni Dan ang nalalayo sa asawang si Debbie. Sa pagkakawalay ni Dan sa asawa, nanatili sa ospital ay mas lalo itong nag-alala dahil hindi naman bumubuti ang kalagayan nito. Bagkus ay lalong lumalala. Sinasabi ni Dan na nagrereklamo umano sa kanya ang asawang si Debbie sa paraan ng pag-aasikaso sa kanya sa ospital. Dahil umano dito ay mas lalong umigting ang pag-aalala ni Dan sa kalagayan ng asawa nitong si Debbie. Gumawa ng paraan si Dan upang mailabas sa naturang ospital ang asawa at maiuwi sa kanilang bahay. Ayon kay Dan, ay napagkasunduan nila ng kanyang asawang si Debbie na mas lumalala lamang ang kanyang kondisyon sa loob ng ospital. Hindi na umano matiis ni Dan ang nakikitang kalagayan ni Debbie. Nagmamakaawa umano ito sa asawang si Dan na gusto na umano nitong umuwi sa kanilang tahanan. Nakiusap din daw umano ito na hayaan na lang siyang mamatay. Matagumpay na naialis ni Dan ang kanyang asawa, si Debbie, sa ospital. Iniuwi niya ito sa kanilang bahay at siniguro na tama ang kanilang desisyon. Ayon kay Dan, ay ninais na umano ng asawang si Debbie na hayaan na siyang mamatay sa loob ng ospital. Ngunit nagbigay ng mas magandang ideya si Dan sa kanyang asawa. Iminungkahi nito na dapat nilang i-celebrate ang buhay ni Debbie maging ang kamatayan nito. Dahil ilang araw nang nalayo si Debbie sa kanyang asawang si Dan, ay alam nito na maaari na siyang mamatay anumang oras na gusto. Nagusto din naman ni Debbie. Dahil dito ay nag-alok si Dan na magdaos ng party para sa asawa. Isang death party. Ayon kay Dan, ay pumayag umano si Debbie sa kanyang plano. Nagsagawa siya ng plano para sa death party na kanyang gagawin na lubos umanong ikasisiya ng asawang si Debbie. Niluto niya ang lahat ng paboritong pagkain at inumin ito at sinasabing naghanda rin si Dan ng pinagbabawal na gamot. Sa kalagitnaan ng buwan ng Enero taong 2019 ay idinaos ni Dan ang death party na kanyang inihanda para sa asawang si Debbie. Isang party na hindi nila malilimutan. Sabihin na nating isa sa kanila ang hindi makakalimot dito. Iniayos ni Dan ang kanilang bahay para sa idadaos niyang party para sa kamatayan ng kanyang asawang si Debbie. Sa harap ng kanilang pintuan
ay sinulatan niya ito ng Death Part, God Hell, na ang ibig sabihin ay kamatayan, patawarin, Diyos ng impyerno. Sa loob ng bahay ay nagpatugtog si Dan ng malakas. Pinatugtog niya ang kanta ng paborito nilang banda ng asawang si Debbie. Di umano'y inutusan ni Dan ang asawang si Debbie na wag nang inuwin ang mga resetang gamot dahil mas pahihirapan lang umano ng mga gamot na ito ang kondisyon ni Debbie. Sa panahon ng party na dinaos ni Dan ay walang humpay ang pagpapatugtog nito. Kasabay ang pagpapakain niya sa asawang si Debbie ng mga inihanda niyang pagkain at pinagagamit niya ito ng pinagbabawal na gamot. Dumating sa punto na napansin ni Dan na hindi na magawang makakain o makainom ni Debbie. Inisip ni Dan na resulta ito ng malapit nang mamatay ang asawa at hindi niya naisip na maaaring dahil ito sa pinagbabawal na gamot na ibinibigay niya dito. Gusto ni Dan na manatiling hydrated ang asawa kaya ginawa niya ang lahat upang mapanatili itong maayos. Kumuha siya ng ilang peraso ng snow sa labas ng kanilang bahay at isinubo ito sa asawang si Debbie. Mula sa puntong ito ay nag-umpisang atakihin ng kumbulsyon si Debbie. Dahil sa grabing pagkumbulsyon ni Debbie ay nagawa nitong makiusap kay Dan na humingi na ng tulong. Ngunit walang ibang laman ang isip ni Dan kundi ang paniniwala niyang mas mahihirapan lamang si Debbie kung humingi siya ng tulong sa ospital. Sinabi din ni Dan na pinutol umano ni Debbie ang koneksyon ng mga telepono bago nila inumpisahan ang party. Dahil sa patuloy na kumbulsyon ni Debbie, ay konti na lang ang panahon na mabubuhay ito. Di umano ay nakiusap si Debbie kay Dan na magtabi sila sa huling pagkakataon bago ito mamatay. Sinabi pa ni Dan na kahit na hindi na masyadong nakakapagsalita si Debbie ng mga oras na iyon, ay alam daw niyang masaya ito. Pagkatapos di umano nilang magtabi ay mas naging maayos at mapayapa na umano ang katawan ni Debbie. Unti-unti nang nahihirapang huminga si Debbie kung kaya nilakasan pa ni Dan ang tugtog upang hindi umano marinig ang kanyang pag-iyak sa pagpanaw nito. Sinigurado umano ni Dan na hindi na talaga humihinga at wala nang buhay ang asawang si Debbie bago siya tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga otoridad, natagpuan umano nila si Dan na tumatakbo sa harapang pinto na nakahubot-ubad at sumisigaw na patay na ang kanyang asawa sa itaas ng kanilang bahay. Pagkatapos ay mabilis din itong tumakbo papasok sa kanilang tahanan. Pumasok ang mga otoridad sa loob ng bahay ng mag-asawa. Doon, nakababad si Dan sa kanyang bathtub at sinasabon ang kanyang buong katawan. Dito ay pinaliwanag ni Dan na matindi ang panginginig ng katawan ng kanyang asawang si Debbie at hindi niya umano makayang makita ito sa ganong sitwasyon. Nang tanungin kung bakit hindi siya humingi ng tulong, ay sinabi nitong hindi naman magiging mabuti ang kalagayan ng asawa sa ospital. At sinabi nitong pinutol ni Debbie ang koneksyon ng kanilang telepono. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad sa loob ng bahay, ay makikitang maayos ang koneksyon ng telepono sa loob. Natagpuan nila ang katawan ni Debbie na nakabalot sa isang kumot. Nang tanungin si Dan kung bakit nakabalot sa kumot ang katawan ng asawang si Debbie, ay sumagot ito na, ito ang tamang paraan ng paghahanda ng patay, tulad umano ng sinasabi sa kanya ng Biblia. Ang linisin ito, pagandahin at balutin ito sa isang kumot. Bago lang ang pagkamatay ni Debbie nang dumating ang mga otoridad. Si Dan ay kinasuhan ng pagpatay sa kanyang asawa dahil lumabas sa resulta ng autopsy na hindi siya namatay sa natural na dahilan, ngunit dahil sa ipinagbabawal na gamot na ipinagamit ni Dan dito. Namatay ito sa pagka-overdose. Sa pag-amin ni Dan ay bumaba ang kanyang kaso sa third-degree murder charge. Dahil dito ay natulan siya ng 3 taong pagkakakulong. Mahirap maintindihan ang pagkamatay ni Debbie, lalo na at sila lamang dalawa ni Dan ang nakakaalam ng totoong nangyari sa party na idinaos ni Dan para sa kanya. Sila lamang ang nagkakaalam ng katotohanan sa likod ng misteryo ng pagkamatay ni Debbie. Hanggang dito na lang mga ka-TV. Hanggang sa susunod.